Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nakakagulat ang eksena ngayon sa loob mismo ng Senado dahil talagang nagulantang nga itong si Tamba Romualdez na ito sa ibinunyag at isinuwalat nga ni Escudero. Dito nga natin mapapatunayan na talagang naglaglagan na ang mga pulpolitiko nagganib sa kapangyarihan at pera-pera na lamang ang labanan. Dito nga natin makikita na nag-init nga ang dalawang ito at talagang sila na mismo ang naglaglagan sa mga bahon nilang dalawa. Dito nga natin mapapatunayan na talagang iimbestigahan ang lahat ng mga pulpolitiko, lalong-lalo na ang may bahid na mga corruption, gaya lamang ni Tambaluslos na ito dahil sobrang laki ng kanyang hawak na budget ay talagang halatang halata na parang tutan niya lamang sikuting ng norte na ito. Kaya naman dagdag ng maraming netizen na tila wala na talagang kwenta ang namumuno nga sa bansang Pilipinas na ito dahil nagpapakontrol nga sa kanyang mga alipores or talagang nasobrahan lamang ito sa pulburon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Remember, panahon ni Pangulong Duterte, dito sa consulate. Oh, ano natin dyan? Anong kwento ko dyan? May inilapit ako dyan. May budget. May budget yung mga embahada na yan sa mga OFW. Di ko na alam kung tawag sa mga budget na yan. Pero alam ko yan kasi dito sa Los Angeles, may inilapit ako. Di ba? Alam nyo yun na minaltrato siya and everything dito sa kanyang jowa. Nagka-problema, so inilapit natin. That was Duterte time. I think nakakuha siya ng, kung di na ako nagkakamali, ang binigay sa kanya ng ahensya dahil distressed siya, no? Distressed and displaced. Okay? $2,500. Di ba? Yan dapat i-institutionalize ni Bangag ang serbisyo sa inyo. Hindi magpunta ako, magsingot-singot muna ako para kunwari kaway-kaway ako sa OFW. Ang alpot, di ba? Kalinte. O ngayon, mga kababayan, tama ba yan? O, yan na, hindi nila alam yan. Wala pa yatang nag-report yan. I don't know kung may naglabas na yan. But ganun pa man, kung gusto ni Bangag na bigyan kayo ng mabuting serbisyo, mga kababayan, yung mga problema nyo na ilang taon na, 3 taon simula, umupo siya. Ng iba, hindi makauwi. Ang daming problema ng OFW. Alam na alam ko yan. Yan dapat. Kung gusto niya ilapit ang serbisyo, one-stop shop. Ano sinasabi kanina doon sa sulat? One-stop shop, Eklabush. Bakit hindi lagyan ng one-stop shop bawat embahada na itong departamento na to exclusive sa, well, alam naman natin na yung embahada at konsulado para talaga lang yan sa mga Pilipino abroad na kapag may problema or mga consular services, chuchu, mga dokumento, Pero dapat dun sa isang ano na yon, isang embahada, sa bawat opisina na yon, dito, lahat ng mga displaced, distressed na mga Pilipino, dito bibigyan natin ng serbisyo. Hindi pakitang gilas, tas picture si Franz, di ba? Yung kasi laki na ng kasi nalaki na ng Buddha o kasi laki na ng elepante. At yan sino yan? Ano tawag dyan? Uzat, yung lumaki na rin ngayon na parang aparador. Di ba? Kalimutan ko na yung mga pangalan nila. Sino yung kasi laki na ng aparador, yung Hawi girl niya? Si Honey Rose? O, ikaw, tiyan mo Honey Rose, parang 3 aparador ka na. Sa kalalaki nyo, kalalamon nyo ng pera. O, ano ilapit ang serbisyo? Pipicturean lang yan ni Franz at saka ni Gerard Barria. Picturean lang yan. Ay, boss, kung ganito, ganyan ka. O, tas ilagay, i-post, ayan, ang Bangag na presidente ay inilapit ang serbisyo sa mga OFW. Kung tanga ka, maniniwala ka. Pero hindi mo alam na ang serbisyo sa mga OFW ay pwedeng ilapit through sa opisina ng mga embahada. Hindi na kailangan mag-ikot-ikot pa ang baliw yung presidente, yung mga assistant niya. Ang size nila, 4 na equivalent ng mga aparador. Tapos ang itsura parang mga giatay, mga linte, nami sila tagapangluoko ng ilang mga giti para nami anuhon. Anyway, mga kababayan. Di ba? Ano sinasabi palangga? So, dapat nandoon lang tama ba may nabasa ko daw? May nabasa ko dyan kanina, welfare desk. I think that's the right word, no? Welfare desk.
Yun nga, parang departamento. Yun lang ang term ko. Di ba mayroon doon nakaharang doon? Hindi yung papasok ka sa embahada, yes, bigaon, magganon-ganon. Dapat Bulldog, yes, Minda Diaz, ang galing mo talaga. Si Bulldog yun eh. Di ba? Aparador na ngayon siya, 4 na equivalent ng aparador. So ngayon, dapat may desk doon na kapag may problema, alam mo naman, OFW natin, ang dami iba't ibang klaseng larawan ng problema. Ano ba naman, yes ma'am, ano pong problema, ano pong maitutulong natin, ito po, ayan, tulong, ganon. Hindi yung ngayon, schedule, ayan, mga kababayan, yung kapapasok lang, ayan, schedule ang mga linti. Diba? Gagasusin na naman ng pera ng bayan. So yan, pinapakita natin yan sa inyo kung gaano kapalpak ang gobyernong bangag dahil ito ay gagamitin na naman kayo. Gagamitin kayo, mga OFW, mag-ikot-ikot ang mga karaban ng mga ihodipunggol na nami sila pang pasulod sa baba nila yung kanilang mga pisot. Alright. Naku, nakakainis talaga mga kababayan, ano? So ngayon, nami kusion. Tamo siling ni Alodia na lami kusion ang giti nila. Butangan sang sili para magkirig-kirig. 'Di ba? Butangan sang sili para magkirig-kirig. Kapag makita nyo kasi kanta kayo ng ngiwi-ngiwi, yun ang gawin ninyo. Kasi naka-program na yan eh. Ito gawin natin. Ayan, screenshot niya mga hitad. Gawin natin. Pero siyempre, ayan, gusto niyo puntahan natin yan, ano? Puntahan niyo na lang kayo dyan. Ayan ang schedule nila, Ayan, screenshot niyo yan. Tapos mag-organize kayo. Tapos kunyari, andun si Bangag, nasa kabila kayo. Tapos kayo kanta-kanta kayo, ngiwi. Diba? Bangag-bangag. Mag-ganon-ganon kayo doon. Diba? So, ayan, screenshot niyo yung schedule nila. So, ngayon, mga kababayan, kaya sinasabi ko, bagong budol na naman to. Diba? Bubudulin na naman kayo, paulit-ulit. Pero, ito, ayan, nagkaanda na sila. Imagine nyo, katatapos lang ng eleksyon. Nagbabakbakan na sila ngayon. Diba? Sa kanilang, paano nila ipabagsakin si Inday Sara, kung paano nila, anuhin yung kadyotahan nilang impeachment na yan. So, nakita nyo, ang Bangag administration ay hindi sila para sa programa ng taong bayan. Kasi yung kadyutahan, yung pinost natin yan, dapat pag-upo niya pa lang, ini-institutionalize niya na yung mga programa. Yan, kaya ako nagalit sa hinayupak na yan. Dahil ang dami kong inilapit na OFW sa kanila, OFW man na mga OFW na mga problema, yung hinayupak na lisa na yan, wala yan itinulong sa inyo o kahit kanino pa. Diba? Kaya nga ako, lagi kong sinasabi, kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, binoljack ko yung iba niyang mga appointees at everything, ang daming natulungan yan, yung opisina ni Senator Bongo, di ba? Paulit-ulit kong sinabi sa inyo yan. Minsan na-criticize ko si Senator Bongo. Pero nung time na yon talagang, nung even pandemic, maraming natulungan. Eto walang pandemic. Ang daming natulungan ng opisina ng gobyerno ni Duterte, Ako sa pagkakaalam ko lang na ako kasi yung lumapit in behalf of you guys. Alam nyo yan. Pero ngayon ito, nung nilapit ko kayo, mga OFW, nung pag-upo pa lang nila, nga. At ngayon, karaban-karaban ang mga ihodipunggol, ang mga linti, nami pamit ko ng mga giti. Diba? So, huwag na kayong magpapaniwala, utang na loob. Diba? Alam nila na dihado na sila, kaya nga sila watak-watak eh. Diba? Kaya watak-watak sila. May speech pala si Inday, VP Sara tells PMA 2025 graduates, don't be an instrument of betrayal. Oh, nice. Diba? Yung mga bagong PMA graduates. Sabi niya, wag sana kayong maging kasangkapan ng pagmamalabis, pagtatraidor at pagpapahirap ng mga nasa kapangyarihan sa mga kapwa Pilipino na katulad ninyo ay matapang na ninindigan para sa kabutihan, sa tama, sa katotohanan at sa tagumpay ng mga Pilipino, sabi ni Inday Sara. Alright. May you always strive to restore and uphold the values of an independent, non-partisan, and professional institution. One whose sole duty is to defend the Constitution. May you never yield to the greed for material gain, political pressure, or foreign influence, sabi ni Inday Sara. Tama! Diba? Kayo mga gumraduate kayo, mga bata pa kayo.
Kasi, this is not about dahil gusto ko si Sara. Ako nga, di ba? Sabi ko sa inyo, nung panahon ni Bangag, nung ako'y, budol na budol pa ni Bangag. Ang sabi ko, hindi na muna magtakbo si Inday Sara, 'di ba? May mga ganun ako na kasi bata pa naman 'yan. Oh, 'di ba? Si Bangag muna. Siyempre loko-loko tayo, akala natin gagawa ng tama. Oh, sabi ko bata pa naman 'yan si Inday, pwede naman siya sa 2028. Kung greedy yan, bakit ko sinasabi? Kung greedy yung Duterte na yan, alam ni Sara na malakas siya nung 2022 pa lang. Okay? 2022, even before that. Di sana, tumakbo na siya. Kesa kay Bangag. Nakita nyo? Pero ang greediness in connection dun sa statement ni Inday Sara sa mga newly grad, yun ang mga PMA year na yan, ayan ay patungkol yan. Ako papangalanan ko na yan. In other words, ang sinabi ni Inday Sara na wag sana kayong tumulad dito sa mga asshole na mga dila kipay itong katulad ni Torre, ni Lacanilaw, ni Bonjing Remulla, dalawang Remulyang mga hangal, sino pa ba? Si Marbil. Huwag sana kayong tumulad sa mga ito. Katulad ni Marbil, na okay lang daw sumingot-singot kayo. Katulad ni Remulla, nahuli ang anak niya sa mga illegal na singot-singot. Ayun, what you call it? Hindi pinapatupad ng batas. 'Di ba? Kasi nakikipag-bribe o nakipag-alyansa sa mga kaletsyan. So yun ang I think, yun ang understanding ko na huwag kayong budol or wag kayong magpasakop dito sa inyong pagiging sa greediness at dito sa sa pang-aabuso, pang-tatraidor sa bayan at sa mamamayang Pilipino. I think yun ang understanding ko at yan ay ang ibig sabihin niyan, ito ay para sa mga bangag. Ngayon, alam naman natin na kahit na ginawa nilang pag-destrongkar sa mga makina, nakita nyo pa rin ang pandaraya ng mga bangag. Kahit na iproklama na nga yan, itong, yung 12 senador na yan, at good thing naman yung naibalita sa atin, na ito daw si Lacson at saka si Cayetano, tawag dito, Pia, ay mukhang sinakyan lang ang mga bangag. Well, I hope hindi lang kayo sumakay. Sana gawin nyo yung tama. Diba? Sana gawin nyo yung tama para sa bayan. But ako, I'm so excited dito sa impeachment hearing na ito para nga makita na natin kung paano durugin ng defense, okay, ng kampo ni Inday, itong mga bangag. Kasi, sabi nga natin, baka mamaya, bigla mo ipakita si Inday na video, ito yung video na nagbabayaran kayo. Oh, di ba? Ito yung video. Itong si congressman ganito, si congressman ganyan. For sure, meron yan. Meron maglalabas ng ebidensya ng video sa araw ng impeachment. Kaya ngayon, baka hindi na nga matuloy yan mga palangga eh. Diba? Hindi man magsasalita si Inday Sara, sabi nga ni Atty. Glenn Chong, hindi naman magbabluff yan. Diba? Baka nga ganun si Inday Sara, sige na. Umpisahan nyo na. Right? Umpisahan na nyo na. Para naman makita ng taong bayan, tangay na, diba? Inaano nyo yung 125 million na naipaliwanag na, pero yung 10 billion na ginamit, ito na nga lang, balik na naman tayo, mga pisting yawa to mga hinayupak. Okay, ito ha. Nakita nyo na sa report. Anong nag-report niyan? Teka lang ha, basahin ko lang. Sino nga nag-report nito? Okay? Yung 10 billion. Sino nag-report nito? Okay? Dali lang, mga hitad. Okay, mga hitad. Tignan ko lang kung anong article, kung sinong nito ha. Tignan natin. Article, sino na nga ba yun? 10 billion. Asa na yun? Asa na yung 10 billion natin? Anong report? Lahat naman yata ng media ni-report yan. Okay? Andito. Okay, ito tanong ko sa inyo, mga palangga kung minamahal kong mga kababayan. Okay, siya nag-report. Okay. I think, yeah. Okay. Ang nag-report, I think, Politico. At iba pa. May iba pa ako na Politico. At iba pang mga news article. Basahin nyo, mga hitad. Naglaan ng 10 billion pesos ang bangag na administrasyon, si Marcos Jr., sa eleksyon
pangbayad, pangbili ng boto, panggamit sa mga logistics, pangbayad sa mga kapitan, mayor, gobernador o sino pa man. We're talking 10 billion pesos. Umamin na sila. Now, i-impeach nila si Inday Sara sa halagang 125 million na never nila napatunayan na ito ay kinanilunok ng opisina ni Inday Sara. Putang ina. You do the math. Mga linti. Okay? 10 billion. May nagsabi 20 billion. You talk about 10 billion na lang. Sige nga, pinagtutulungan nila kahit ito kahit ayaw nyo kay Sara Duterte. Oy, kayo dyan, kahit elementary kayo dyan, high school graduate, whatever. Okay? Kahit kayo nakapag-aral, basta nakakaintindi kayo. Kahit marunong kayo magbilang ng kahit 1 to 100 lang. Diba? Kahit no read, no write kayo, pero marunong kayo bumilang. 125 million, okay, pesos. Nag-alyansa sila para sabihin sa inyo, si Sara Duterte ay ganito, naglustay, Si Sara Duterte, ganyan. Grabe, 125 million. Buha ka ng ina. Ngayon, yung 10 billion ngayon, andyan na sa dyaryo yan na, hindi yan galing sa akin 10 billion pesos. Wala pa nga sa ilang porsyento yan. Kung hirap magbilang. Kahit na 1 billion compared to 125 million. Nakita niyo? Tapos ngayon, anuhin niyo si Sara. Yung mga dilawan, kumakampi na ngayon magkakampi na nga sila sa mga pulawan. Sige, ito si Dilima, yung nagkikipaglaban daw sa human rights. Ibalik na nga sa kulungan yan si Dilima para makayup-yup na ng boto. Visit, payup-yupan na ng boto dahil sa kulungan. Kay favorite man niyang gawin yan. Giatay. Sara, 125 million o 10 billion na ginastos dito sa 3 months lang ginastos doon sa kanilang pangangampanya na nag-away-away sila ngayon. Okay, sabi ni Eliezer, wala pa yung 150 millions bawat congressman. So hol ni Tamba na hindi naman niya sariling pera. Ayun na nga. Kaya nga ako ayoko na sumigaw yan si Dilima nakipag-alyansa. Pabalikin na yan. Hindi pa nadadampot yan. Pabalikin doon sa Bilibid para makapag-yup-yup ng boto doon yung katulad ni Tony ni Jonel ba? Ni Dayan. Gihatay. Tapos ngayon, asan yung human rights chucho ni Dilima? Alam mo, yung mga yan, kayo mga supporter ng mga dilawan, di ba? Kung meron kayong moralidad na tinatawag, may moralidad kayong tinatawag, ina-accept niyo pa si Dilima na umamin na yun ay kahinaan ng kanyang pagiging babae. Kahinaan kaya pumatol sa driver. At saka kay Jonel, nagsubuan pa ng saging ba? Tapos kaya nakaawayin nyo kami. Hello? Di ba? Isang saging lang nilalanta ko. Mayawa mo. Di ba? Mga giatay mo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin kayo mga dilawan, ang sabi mga follower dyan, mga ganyan, hindi ko naman kayo kalaban Nagtataka lang ako kung bakit bakit kayo ay hindi gumagana yung utak ninyo. O dahil sarado lang yung utak nyo, dahil galit kayo sa mga Duterte. Bakit ba kayo galit kay Duterte? Dahil ginorgor yung mga kalaban na sinasabing pinagbibintangan, nagumorgor ng libo-libo, 30,000, 20,000, pagdating doon sa ICC, wala pang 50, at yung mga gawa-gawa pang mga kasinungalingan. Ngayon, sino mong prosecutor doon? Ang prosecutor gusto rin mag-yup-yup ng... Di ba? Si Karim, yung pinag-usapan natin, yung prosecutor. Bigaon din. Naaharap sa kaso. Putang ina, wala nang kredibilidad. Alam mo, minsan sabi ko nga, tangin ng mundo to. Lahat na lang. ICC, walang kredibilidad. Ang bagag na administrasyon, addictos, walang kredibilidad. Saan na tayo pupunta? Saan tayo pupulutin? You know what I mean? 5 ka-round daw si Dilima, sabi ni Coach Kane 23. Mga maniakol daw, sabi ni Palanga Afirmam Braga. No, ang punto de vista natin dito mga kababayan, sabi ko nga, itong si Dilima, itong si Leni Robredo, tama nga Ako ayoko nang anuin si Leni Robredo, tapos na ako sa kanya Kasi mali ako.
Nung binoboljak natin si Lenny, ang mga dilawan, dahil bakit ko sila binoljak? Because yung kay Marcos, dahil sinasabi nila, magnanakaw, ganito, ganyan, ganyan. Kaya tayo nagalit, mga Marcos supporter tayo noon. Pero ngayon, na umayon na tayo sa mga dilawan, tama kayo. Tama kayo ng Marcos magnanakaw, ganito, ganyan, ganyan. Ay, may mga hido di puta, nagkampi na doon sa mga binura-mura nila. Nagkampi na sila doon kay Marcos. Kasi nakinabang ang mga linte, o di ba? So ibig sabihin wala po yang paninindigan. Ibig sabihin sila ay para kung saan sila konbinyente, kung saan sila makakakuha ng power, ng pabor, ng pera, ng budget. They are not for you. Dapat nga magkakampi, ulit-ulit ko, dapat nga magkakampi na tayo eh. Di ba? Dahil isa na ang layunin natin dito eh. Pabagsakin ang mga magnanakaw na mga bangag na addictus benedictus. Ano naman kami naman na nagising na, nagbaliktad naman kayo. O di mga linti. Di ba? O, ngayon sa dayaan, ayaw nyo magsalita. Saan ba kayo? Sa impyerno kayo pupulutin. Ayaw nyo tugisin si Dilima na umamin na nagbiga-biga sa kanyang driver. At hindi lang yun, okay lang kung single yung driver eh. Kaso may asawa. Tapos DOJ, dating DOJ, nagpapatupad ng batas. Pero ang batas na hindi ka dapat makiapid sa isang tao na may asawa at may pamilya na. I'm not being perfect here, darling. You know, ito lang yung kay Dilima lang. Kasi we're talking Dilima eh. At pa si Dilima, kalooy man si Dilima. Kulong na nga doon sa Bilibid para makakuha na ng boto doon na bago. Ngayon si Bangag, uutuin yung mga OFW. Alam ko naman di kayo mauuto. Mag-ikot-ikot. Di ba? Tama ba ako? Mali? Sige nga. Kung gusto nyo tulungan ang OFW, ilagay nyo ang serbisyo sa loob ng embahada. Hindi yung pupunta doon, magpa-party-party, magbiga-biga. Frailties of Dilima, sabi ni Firma Braga. Di ba? Mali ba si Maharlika dito? Ano ba pinaglalaban ko dito? Duterte supporter lang? Hindi. Lahat ng Pilipino. Ako gusto ko lang i-shout out yung aking kaibigan. Dalawa. Ito si Daniel Long. Shout out na kita. Ang message ba naman to si Daniel Long sa akin? Sabi niya, Miss Maharlika, galit kasi siguro hindi ako nakasagot ng text. Galit ka ba kung bakit ko binoto daw niya si Bam Aquino? Sabi ko, no darling. Sabi ko, it's your freedom. Kung magkaibigan tayo, kahit sinong botohin mo, I'm not here para awayin kita dahil magkaibigan. It's your freedom. You know, kasi hindi ako nagpipersonal ng tao. Kung yan ang pakiramdam mo, kahit para sa akin mali, edi go ka dyan. But sabi ko, our friends will remain. Pati si Joe Smith, nag-text din kasi, ito mga kaibigan ko, nakakatawa din kasi ito mga to. Alam naman nila, bisi-bisiyan din. Pag hindi ako nakasagot, akala galit ako. Sabi sa akin, Maharlika, nagalit ka ba sa akin? Kasi binoto ko si Amy kasi yung choice ko. Ganon. Oo, galit ako sa'yo, pero joke lang. Sabi ko, no. Sabi ko ng ganon, bakit ako magagalit? Unless na atakihin mo ko. Right? Iba, magkaibigan man tayo. Actually, yung mga kaibigan ko ng college, sa kausap ko, inaway nila ako. Alam mo, mayroon kaming history na inaaway nila ako sa inaaway nila ako sa group chat. May mga ganun ba kayo? Inaway ako ng mga classmate ko nung college. Dahil nga, bangag-bangag ako. Inaway ako. Ano mga sinasabi. The other day, nag-group chat na naman kami, video. Sabi ko, ikaw, putang ina. Ganun kasi, ganito kayo mag-usap ha. Ito mga friends, ay, jutang ginina ka. As in, hindi juta. Talagang word. Ikaw, jutang ginina ka, inaway mo ako ha. Sabi ko, nag-group chat tayo. Remember? Yung kasagsagan ng ganito, ng ABS-CBN. Kasi yung friend ko nag-work sa, hindi naman siya nag-empleyado ng ABS-CBN. Makeup artist siya. Sabi niya sa akin, kasi walang hiya ka eh. Sabi niya, grabe ka naman kasi, gano'n. At sabi ko, hindi nag-left the group ako, buisit kayo, pinagkaisahan niyo ako dahil bangag supporter ako. As in, gano'n kami mag-usap. Kasi isa naman, ang kaibigan ko, Lenny siya. Sabi ko, ikaw, isa ka pa. Sabi ko ng gano'n. Pinagtulungan niyo akong 3. 4 kami nag-uusap. Pinagtulungan niyo akong 3 dahil bangag ako. Ngayon, magkakampi na tayo. Pero itong Lenny supporter, okay, na friend ko, Lai, shout out sa'yo, nag-message talaga siya sa akin. Boboto ko si Vic Rodriguez. Ganun siya. Kasi matalino, guwapo, ganun. So, I mean, bakit ko ito kinakwento? Yung friendship ko, pagkaibigan, hindi porket iba binoto mo, iaaway na kita. Unless na boljakin mo ako personal. Iba yon. Pag pinersonal mo ako, ibang usapan yon. Pero kung binoboljak mo ako dahil lang sa aking opinion, then wala tayong magagawa doon. Diba?
It's about kanya-kanyang ano tayo yan. But ganun pa man, mga kababayan, balik tayo dito sa issue na to. Ngayon, ang pangyayari ngayon, mag-ingat kayo sa ating mga palangga na OFW. Ngayon pa lang, tinatrabaho na nila si Inday Sara. Tinatrabaho na nila ang Duterte. Matagal naman na nila tinatrabaho yan. Isa't kalahating taon na lang mabawakbakan na naman sa eleksyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na yata, wala na talaga yata itong katapusan. Klase ko rin, kausap ko rin the other day, yung kaibigan ko, ibang college naman yon sa College of Nursing, 'di ba? yung sinasabi ko ibang college yon, ComArts yon. Itong isa, kaibigan ko, sabi niya, Mama, sabi niya na gano'n, isang oras kami nag-usap, nasaan ka na bang lugar, hindi na kita nakikita. Ayun, nag-aanuhan din kami sa politika dati kasi Lenny siya. Ngayon, bangag, galit na ako kay Bangag dahil nakita ko nga, ganun na kami. Tapos kwentuhan kami about politics. Sabi niya, umuwi daw siya sa Pilipinas. Sabi niya, grabe ang Pilipinas, kawawa talaga yung mga maliliit, mga mahihirap. Sabi niya sa akin, talagang, umuwi siya, babalik niya lang April. Sabi niya, pag nakialam ka sa politics, mayayari ka talaga. Parang, ang gagawin mo na lang, parang tatahimik ka na lang kung ayaw mo matrobol. Parang ganun yung mga statement niya. Sabi ko, kumusta ba yung buhay ng mga tao? Well, sabi niya ganyan, may mga business nagsusurvive, pero yung mga maliliit, ay kawawa talaga. So, kinukwento ko to sa inyo dahil hindi itong laban ko dahil Duterte supporter ako. It just so happened na yung Duterte ay alignment ng kanilang polisiya, ng kanilang pananaw, ayon sa nakikita natin, for the people. Kay Bangag, for the people ba yan? Huwag na kayo lumayo sa 10 billion, for the people ba yan? For the people ba yung 10 billion na ginastos sa kampanya ng alyansa ng mga Bangag? Tapos pagdating sa healthcare nyo, wala. Yan pa rin ang problema ninyo dyan sa Pilipinas. Dapat ilang ambulansya ang mailalagay yan sa bawat barangay. Imagine nyo. Kasi ang dami magme-message sa akin, pag may inatake sa barangay, walang pambayad sa ambulansya. Magkano ambulansya? 20,000 pesos. Private yon. Na dapat ang bawat barangay, dahil ang daming na heat stroke, dahil mainit, iba ang klima sa atin. Dapat may nakaantabay, at least man lang dalawang, o kahit isa na lang, na ambulance. Pero ano ginawa ng alyansa ng mga Bangag? 10 billion ginastos, nagkaonsehan pa. Binayad sa mga senador, sa mga congressman para sumulat, pumirma. 150 million plus yung binanggit ni Inday, 1.5 each plus 6 million plus kung ano-ano pa. At sinabi na rin mismo ni Toby Tiangco na yung kanilang conditional release, inamin mismo yung mga yung mga buwakan ng inang yan, kung ibinigay yan sa mga barangay ninyo, di sana hindi nakawawa yung mga Pilipino na kapag may inatake sa puso, may nasugatan, may nadapa na matanda, brum brum brum, diretso kagad sa ospital. Pagdating sa ospital, may brum brum brum, pagdating doon, walang pera si Lola, may pera ka ba, may pang down ka ba, hindi ka tatanggapin. Kailangan magpakita mo na kayo. You know what I mean? Sabi nga ng kaibigan ko, wala na yata ang pag-asa Pilipinas. Nakakalungkot. Sabi ko, I think may konting hope pa ako. Okay? I think may konting hope pa ako. Kasi nasa mga kamay nyo talaga yun eh. Di ba? Hindi ako nagpaglaban dito dahil Sara Duterte or whatever. Lahat binaboldyak ko, alam nyo yan. Kaya nga ako, hindi nagpapasakop sa mga politiko. Hindi ako nagpapasakop sa kanila kasi anytime pwede ko silang boldyakin. You know what I mean? Kasi kapag nagtumanggap ka ng bayad sa politiko o kung anong pabor, sasakalin ka sa liig mo. Di ba? Ano sabi ko sa inyo nun? Pag si Bangag ay may ginawang katarantaduhan, ako ang unang boboljak sa kanya. I walk the talk. Kaya ngayon, gusto akong pagurgur. Gusto akong papatay, kung anong mga panghaharas. Pero sabi ko nga sa kaibigan ko, you know what? Ito sabi pala nila, hoy, sabi ng friend ko, tangay na ka, gano'n. Jutang ginin na ka, anuhin na lang natin, jutang ginin na ka, Claire, sabi ng gano'n. Punyeta, sabi niya, lumalabas ka sa group chat, yung mga kasama daw niya, iba mga kasi makeup artist, no? Sabi niya, pinag-uusapan namin yung tungkol sa opinion mo, ganito, ganyan. Tapos sinasabi niya, kaklasiko yan. Talagang bruha na yan nung bata pa lang, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, jutang ginin na ka, hindi ko kalain na,
sa ganitong edad, yan ang laban na tinahak mo. Sabi ko, hindi ko nga rin alam eh. No turning back. Sabi ko, eto na to. Sabi nila, basta mag-ingat ka lang, dahil ang kalaban mo mga demonyo. Pero totoo yun. Hindi na ako pwede makabalik sa buhay ko na, na gusto ko lang simpleng buhay. Well, I still have a simple life. Pero iba yung laban natin eh. Kumbaga, kung sinasabi ni Attorney Glenn Chong na siya ay tinalaga para ng Diyos, para lumaban dito sa pandaray sa election, I think, ayoko naman magbigay ng, what do you call it, ng title sa sarili ko, but it's up to you. Hindi na ako makabalik kahit gustuhin ko man. Hindi na. Pero wala nang atrasan to. Kailangan nating labanan ang mga bangag. Dahil nakita ninyo sa kabila ng suporta ko sa kanila, suporta natin sa kanila na ni piso, wala tayong binigay sa kanila. By the way, naalala ko pa, yung kaibigan ko, Joy, shoutout sa'yo. Sabi niya sa akin, bakla, sabi niya sa akin, ikaw talaga, sabi niya ganun sa akin. Umuwi kasi ako, 'di ba, sa Pilipinas, binigyan mo ako ng M&M, ang sabi mo sa akin, sabi niya, sabi ko daw, wag mong kainin ang mukha ni BBM kasi kawawa naman. 'Di ba yung M&M? The other day kasi nag-usap kami, langhiya ka, Diyos ko, baliw na baliw ka pa noon. May dala kang M&M, binigyan mo ako ng M&M, ang sabi mo sa akin, wag mong kainin si BBM. Di ba? I-display mo lang. Wag mong kakainin si BBM at saka si Inday Sara. Kasi dalawa yun eh. Binigyan ko siya pareho. Pero more on sinabi niya talaga si BBM, wag